Si Sara Duterte ang nagsabi, totoo daw na sa usapin ng politika may pinagdadaanan ang kanilang pamilya ngayon. So ibig sabihin niyan, parang may inaayos sa pamilya nila. Kung i-connect natin yan sa sinabi ni Digong, tinanong siya, may plano po ba kayong pumasok sa politika? Kasi marami pong nagtutulak sa inyo, tumakbo daw kayong senador. Di ba? Tinanong si Duterte noon. Sabi ni Duterte, medyo mahirap 'yan kasi sa pamilya namin ngayon, marami ay ang pamilya ko ayaw na akong papasukin sa politika. Lalo na si Sara. Di ba? Sinabi mismo 'yan ni Digong. So malamang pag pinag-connect natin 'yan, malamang 'yan yung sinasabi ni Sara. Yan yung sinasabi ni Sara na may pinagdadaanan ang pamilya Duterte sa usapin ng politika. Ang ibig sabihin niyan, marami silang inaayos na hindi pa nila pinagkakasunduan. Hindi naman ibig sabihin nag-aaway. Ang sinabi lang, may pinagdadaanan. Kasi siguro sa tingin ko lang si Digong kasi siguro si Digong Duterte sa tingin ko, Makati ang ano ni Digong sa politika eh. Habang pinapanood ko yung mga interview ni kay Digong, yung mga sinasabi niya, pag usapin ng politika, yung pagtakbo sa 2025, kay Digong, bukas siya eh. Bukas si Digong. Kahit nga, di ba una sinabi ni Digong, ano daw, ako magre-retiro na ako sa politika, ayaw ko nang makialam dyan. Pero, nagretiro ba si Digong sa politika? Di ba hindi? Ang ingay-ingay pa nga eh. Tapos ngayon, na under attack si Sara Duterte, parang maraming umaatake kay Sara, gusto uli ni Digong na ipakita na malakas pa ang Duterte. At magagawa niya yan kung tatakbo siyang senador. Parang nandun siya Senado, parang nandun siya, pinapanood niya ang takbo ng Senado, makukontrol niya yung mga senador kasi nandun siya. At maipapakita niya na may malakas pang impluwensya ang Duterte. Gustong patunayan niya ni Duterte. Kaya tatakbo siyang senador. Ang problema, si Sara Duterte yata ayaw na talaga siyang patakbuhin. Kasi unang-una, siyempre ang gusto ni Sara, ayaw na ni Sara na si Duterte, si Digong, pumapapel pa. Ang gusto ni Sara, siya na. Siya na yung bahala sa Duterte. Ang problema, ang daming problemang kinakaharap ni Sara sa usapin ng politika, ang nagliligtas din naman sa kanya si Digong. Kaya baka sa bandang ulim, kumbinsihin ni Digong at ng mga supporters ng Duterte si Sara na payagan mo na ang iyong ama na tumakbo uling senador. Magdidepende yan. Kasi si Sara, parang gusto niya ng si Digong manahimik na, kumbaga siya na yung magdadala ng bandila ng Duterte. Kaya lang nararamdaman din ni Sara na maraming mga kasamahan nila sa politika ang nawawala. Parang iniisip ng mga kasamahan nila sa politika, mga supporters nila, na mahina na ang Duterte. Kailangang maipakita uli na ang Duterte ay may impluensya pa at mangyayari lang yan kung babalik sa politika uli si Digong. So, lalo ngayon na under attack si Sara, lumalakas yung panawagan, yung mga sulsol na tumakbo si Digong. Ang SMNI, sinusulsulan si Digong. Sila Kibuloy, sila Eric Celes, Loren Badoy, sila Panelo, sila Roque. Sinusulsulan yan si Digong. Pero si Sara Duterte ayaw niya. Kasi mas gusto na ni Sara Duterte na ang kasama niya, sila Amy Marcos, sila Arroyo. Pag nandyan na naman si Digong, masyado na naman niyang papapel. Ayaw ni Sara noon. Kaya lang nararamdaman din ni Sara na parang yung Duterte is under attack at hindi niya kayang salagin ang atake sa Duterte lalo na ngayon sa issue ng confidential funds, sa issue ng pagkagahaman sa pundo ng bayan. Talagang matindi ang mga issue na yan. Parang hindi kaya ni Sara na siya lang. So on the rescue ngayon si Digong. Pinagtatanggol siya ni Digong, linalabanan ni Digong ang lahat, pati mga kongresista. Natutuwa doon si Sara. Pero ang problema niyan, maraming nananawagan kay Digong na tumakbo ito. Si Sara naman, siya ang humahadlang na tumakbo si Digong. Kasi ang gusto ni Sara, kung siya ay tatakbo sa national politics, vice president man, president, kailangan ang nakapaligid sa kanya hindi si Digong at hindi mga tao ni Digong. Ang gusto ni Sara ang nakapaligid sa kanya, sarili niyang mga tao. Kaya nga mas trusted niya pa sila Gloria Arroyo, sila Amy Marcos. Yan yung mga trusted niya eh. Pero kung nandiyan na naman si Digong, yung mga tao ni Digong, sila Panelo, nandiyan na naman sa kanya. Ayaw din ni Sara noon. Kaya
Ngayon, yan yung sinasabi sa tingin ko lang kasi ako sinusubaybayan ko ang politika. Ha? Sa tingin ko, yan yung pinagdadaanan na sinasabi ni Sara Duterte sa usapin ng politika. Parang si Sara, nung una, akala niya kaya niyang tumayo ng sarili niya. Dumidistansya siya sa kanyang ama eh. Kaya nga nung tumakbo siyang vice president, hindi niya naman sinunod yung ama niya eh. Kasi yung ama niya, ang gusto ng ama niya, tumakbo siyang presidente. Ang problema, ang naiisip ni Sara, pag sinunod niya si Digong, ang magiging partido niya, PDP Laban. At ang magiging mga nakapaligid sa kanya, sila Bongo, sila Panelo, sila Bato, yung mga identified kay Hanilit Abansinya. Alam nyo naman, may away ang mga ano na yan, pamilya na yan, yung first family ni Digong at saka yung second family. Kaya ganyan yan, mga kabunyog, mga kababayan. So, sa bandang uli, hindi sinunod ni Sara si Digong. Tumakbo siyang vice president against the will of his father. Pero ngayon, na kumbaga na inaatake si Sara, yung trust niya sa Romualdez, nawala ngayon. At ang kakampi niya na ngayon ay si Arroyo. Parang nare-realize ni Sara, mahirap palang magtiwala sa mga kaalyado sa politika. Yan yung bagay na pinaaalala sa kanya ni Digong noon pa. Huwag kang magtiwala sa mga kaalyado mo sa politika. Ang pagtiwalaan mo ang sarili mong pamilya. So ngayon, inaatake si Sara ng mga Romualdez, inaatake ng mga kongresista, inaatake ng issue ng confidential funds, at tinatamaan si Sara. Talagang nararamdaman niya, nagbabacklash, at bumababa ang kanyang rating. Ngayon, on the rescue ngayon si Digong. Parang knight in the shining armor. So, parang higit pa dyan sa pagtatanggol ni Digong, may nagtutulak kay Digong na tumakbo ka ng senador para mas maprotektahan mo si Sara hanggang 2028. O, di ba? Ganyan yan mga kabunyog. Pero siyempre si Sara, ayaw niya. Wag patakbuhin wag pagpatakbuhin ang aking ama. Kasi magugulo na naman, hayaan ng ako. Kaya lang, alam din ni Sara, iba na ang sitwasyon ngayon. Yung mga trusted niya, tulad ng Marcos Romualdez, parang hindi na mapagkakatiwalaan. So, si Digong ngayon ang nagre-rescue ko sa kanya. Kaya lang, ang mga supporters naman ng Duterte, gusto nila bumalik si Digong sa politika. Ngayon, si Sara naman ang humahadlang niyan. O, di ba? Ganyan yan. Kahit si Digong, ganun ang sinabi. Ang sabi ni Digong, gusto niya sana sa politika, kaya lang ayaw na daw ng pamilya niya, lalo ni Sara. O, di ba? Ganun yung na yan eh. Ganun yung dynamics niyan, mga kabunyo.